Pinatawa mo ako dun, Horob team. Oh, di man. Deported. Tafsir al-Mawdu. Anong haya na tayo? 23 nga? 23, no? O 22? Ah? 22, 23, 22. Anong 20? Tapos na tayo sa 20, ah. O, yung attendance nyo. Okay? Tapos na tayo sa yung ano. O, tapos na tayo. Athar na alim liya'lamu wa'adallahi haqqun. Tapos na tayo sa tungkol sa ano. Upang malaman nila yung pangako ng Allah, right? 21. So, 22 tayo. Okay? So, bismillah, wassalatu wassalamu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so tatalakay natin yung aya ika-22 ng aya ng surah Al-Kahf. Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Okay. Yun ang tinatawag na aya, mga kapatid, sa kabuuan. So ating ipapaliwanag nito, yung aya na ito may kaugnayan sa bilang ng mga Ahlul Kahf. Ilan ba ang bilang ng mga Ahlul Kahf? 7. Okay, 7 para sa iyo, no? Tapos naman natin ito, hindi ba? Study ka mo, pinag-aaral sila ng masjid. Ayun ang pinakauna. Okay. Sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao ay nagtatalo-talo sa bilang ng mga tagayungib. Sila ay nagkaroon ng discussion, nagkaroon ng debate kung ilan ba talaga sila. Di ba? Pangilan ba talaga yung aso? Kaya ang aya ay nagbanggit ng 3 pananaw. So merong 3 opinions ang aya na ito, mga kapatid, sa bilang nila, na nagpapatunay na walang ika-4 na mungkahi. So 3 lang yung pananaw, wag mong dagdagan. Diba? So ito yung tinatawag na 3 suggested opinions. Okay? Na kung saan, ang una, ito ay sinabi, no? Na walang ika-4 na mungkahi na o pananaw. Ipinahiwatig ng Allah na ang unang 2 opinion ay hindi wasto. Yung first and second opinion, ito ay rejected. Ito ay mali. No? Ito ay sa pamagitan ng pagsasabi, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Sinasabi ng ilan sa mga nag-uusap-usap hinggil sa kanila mula sa mga Ahlul Kitab, mga Hudyo at mga Kristiyano, sila ay 3 at ang pang-4 ay ang kanilang aso. So yun ang unang opinion. Okay? Unang opinion, 3 plus, okay, plus dog equals 4. 4 lahat yung bilang nila, pang-4 yung aso. Okay. At sinabi naman ng iba, which is pangalawang opinion, sila ay 5 at ang pang-6 ay ang kanilang aso.
Pangalawa, sila ay 5 at ang pang-6 ay ang kanilang tinatawag na aso. Oh. Yun yung dalawang Yung una at saka yung pangalawa, malino na sinabi ng Allah na ito ay mali. Sila ay mali. Okay? Rajman bil ghaib. At ang sinasabi ng dalawang grupo ay pawang haka-haka na walang katibayan. Walang tinatawag na katibayan. Kaya nga itong ginamit na word ng Allah subhanahu wa ta'ala is rajman bil ghaib. Rajam. Alam mo yung sabihin ng rajam? Ang rajam, ang word na rajam, ito yung, naalala niyo yung pag pinarusahan na yung isang adulterer, gumagawa ng pakikiapid na may pananagutan. Anong sa kanya? Stone. Rajam, basically stone. Throwing, ika nga. Na, sabi kaya nila na rajam bil ghaib, literally ay parang, alam mo yun, parang napakabilis magtapon lamang doon sa mga ghaib. Ibig sabihin sa mga kaalaman na nakakubli. Na ito, ganito. Ibig sabihin, yung pagtatalo-talo nila, batay lamang, ito'y kaalaman sa nakakubli. Kasi nangyari sa mga, totoo nangyari noong unang panahon, hindi pwedeng haka-haka. Kahit pa yung bilang, hindi ka pwede mag-create ayon sa kung ano yung palagay mo at isip mo. Sa palagay ko, 10 sila. Sa palagay ko, 6 sila. Sa palagay ko, 7 sila. Okay? Kasi puro palagay, walang mapaglalagyan. Linaw? Kaya hindi ka pwede. Pagdating sa ilmul ghaib, tandaan po natin, ito yung principle natin, akida ito natin. Ito yung ating tinatawag na belief. Anumang may kaugnayan sa kaalamang nakakubli, linaw, ng tanging ang Allah nakakaalam lamang, ay hindi natin pwedeng haki-haka-hakain. Hindi tayo pwedeng mag-create ng anumang haka-haka o kasabihan o paniniwala ng walang basihan. Dahil ito ay parang rajman bil ghaib. No? Isuit walang patunay, walang ebidensya, no, na may kaugnayan sa mga kaalamang nakakubli. Okay? Walang tinatawag na katibayan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ibig sabihin, nagsalita sila ng walang kaalaman, tulad ng isang taong pumupuntorya sa hindi batid na target. Para kang archer, o kaya alam mo yun, yung arrower. Guessing. Nagigess, parang hindi mo alam kung saan yung target. Tsambahan lang ba? Di ba, hindi mo alam kung saan doon yung target. Nakakubli, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Malamang hindi niya ito, siyempre, matatamaan. Subalit kung matamaan man niya ito, magkaganon, hindi ito sinasadya. Okay? Hindi siya tinatawag na sinasadya, kundi tsamba lang. O sa Islam, pagdating sa kaalaman na nakakubli, hindi pwede yung tsamba. Okay? Walang tsamba, kapatid sa pananampalatayang Islam. Bawal yung tsamba-tsamba na yan. Malinaw? Pagkatapos ay binanggit ng Allah ang ikatlong opinion. Sa ano ba ikatlong opinion? Sa bilang nila, at hindi nagkomento tungkol dito. O pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi, وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. Okay, na kung saan, sinasabi naman ng pangatlong grupo, sila ay 7 at pang-8 ang kanilang aso. So ito pangatlong opinion, sila ay 7 plus pang-8 ang kanyang aso. Which is, ito yung malapit sa tama. Kasi bakit? Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na yan, hindi siya nagkomento. Hindi katulad nung unang aya, nagkomento siya, anong komento niya? Rajman bil ghaib. Nagsasabi sa... Okay? Kasi kung pati ito, kasali sana, dapat nauna ito, bago yung Rajman bil ghaib. Nalinaw nyo? Kasi, ang Allah subhanahu wa ta'ala, every phrase, mayroong rules. Mayroon tinatawag na faida. Mayroong tinatawag na principle. Hindi, ang salita ng Allah, hindi laro yan. Hindi, Ustaz, baka parang parang sinafil lang niya, pero parehas lang yan. Hindi. Hindi mo pwede sabihin niya, kasi yan ay salita ng Allah. At hindi laro ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Every single word, every single letter, mayroong tinatawag na faida. Okay? May rules yan, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Mayroong pamantayan yan. Yan ay hukom. Yan ay khabar. Malinaw? Na kung kaya, doon sa unang opinion,
After noon, binanggit yung dalawang opinion, rajman bil ghaib, haka-haka at walang basihan. Samantalang yung pangatlo, after ng rajman bil ghaib, wa yaquluna thalathatur rabi'aw sab'atun sa thaminhum qalbuhum. Subalit, pagdating sa binanggit ng Allah yung pangatlong grupo na 7, kasai pangwalo yung kanilang aso, wala siyang comment. Wala siyang tinatawag na comment, hindi tumakapad sa pananampalataya. Na nagpapahiwatig na ito ay tama at ito yung nangyayari. Okay, ito yung tama at ito yung nangyayari. Ano yung tamang opinion? Pangatlo. Pangatlong opinion. At ano ang tunututo sa pangatlong opinion? Ilan ang bilang nila? 7. 7 kasama, okay, pangwalo yung tinatawag na aso. Okay. Alam mo, kainaman ng aso, yung kanilang aso, bahaya nabanggit sa kwento at nabanggit sa tinatawag na kabutihan, mashallah tabarakallah. Kaya nga, after na sinabi ng Allah, "Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim." Subalit, ganun pa man, hindi binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung komento para sa bilang ng pangatlo. Sinabi niya, sabihin mo, Muhammad, ang aking Rab ang ganap na nakakaalam hinggil sa kanilang bilang. Siya pa rin ang nakakaalam. After all, babalik sa kanya yung kaalaman. Okay? Pagdating sa kanyang bilang. You know? Now, bakit ito binanggit ng Allah, yung bilang nila? Sinabi sa atin, okay, inilakip sa kwento yung usapin ng bilang. Kasi bakit? Basically, wala namang, hindi naman mahalaga yung bilang nila eh. Sabi, kumbaga, ngayon, 7, 8 sila. So ano ngayon? Dadagdagan ba yung iman mo? Lumakas ba yung pananampalataya mo? Di ba? Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin, sa rules ang tinatawag na sa Sharia, di ba? Pag hindi kinakailangan, huwag banggitin. Di ba? Hindi it is not necessarily na magbibigay ng tinatawag na pananampalataya, magpapalakas ng iman mo. Okay? At magpapahina ng iman mo ano man, hindi na kailangan banggitin pa. Pero bakit binanggit ng Allah pa rin yung tinatawag na issue na may kaugnayan sa bilang nila? Kasi bakit? Upang ipabatid sa atin na yung bagay na ito ay hindi dapat pagtalunan. Okay? Dahil ito ay ghaib, ito ay unseen. At yung kaalaman na ito, kinakailangan ibalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito pinaliwanag niya, na sinabi niya na, "Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim." Kaya sabihin mo na ang aking Panginoon higit nakakaalam sa bilang nila. Na nagpapahiwatig na ang pinakamagandang bagay na dapat gawin sa mga bagay na tulad nito ay ang sumangguni sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi na kailangan magpakasawa sa pagtalakay sa mga bagay na ito nang walang kaalaman. That's necessarily, halongkatin natin ang bilang nila. Parang ano, Ustaz, ano ba yung kinain ni Adam at saka ni Eva? Anong puno yun? Bayabas ba? Makupa ba? Balingbing ba? O ano? Di ba? Okay, sabi lang apple daw. Oh, what if sabihin kong niyog? Walang katiyakan. Di ba? O sabihin mo kamate, sabihin natin ano, di ba? Ananas. No point, no sense. Di ba? Hindi mag-ano. Kung sabihin natin apple ngayon, so what? Kung apple ngayon ang kinain nila. Hindi naman mahalaga yun, kumbaga mga kapatid. Ang nature daw yung mga tao walang pananampalataya, mahilig sila magtanong. Mga walang kabuluhang tanong. Di ba? Sa atin, Mga panahon ni Moses, mahilig magtanong. kaya sa atin sa Islam, nililimita yung tanong. Kailangan yung mga tanong may pakinabang. Yes. Merong sense. At the same time, may kaalaman. Yung mga, ibig sabihin yung tinatawag na talagang napapakinabang ang kaalaman. Hindi lang siya trivia. Kung rin may mga sense na mga kaalaman. Kaya man, kung tayo ay binigyan ng kaalaman sa isang bagay, kung gayon, maaari nating pag-usapan ito, kung hindi naman ay dapat tayong umiwas sa mga bagay na yaon. No? After that, sinabi ng Allah, "Ma ya'lamuhum illa qalil." At walang sino man na nakakaalam hinggil sa kanilang bilang, kundi kakaunti lamang mula sa nilikha ng Allah. Ibig sabihin, may ngilan-ngilan pa rin yung nakakaalam sa bilang ng mga Ashabul Kahf. At kabilang tayo doon sa mangilan-ngilan na yun kasi napag-aralan natin. Bash. Katulad ng sinabi ni Ibn Abbas, mula sa sangkatauhan, siyempre, sinabi ni Qatada na si Ibn Abbas ay nagsabi, "Ana minal qalil alladhi istathna Allahu kanu sab'a
No? Kano saba? Sabi niya, ako ay isa sa ilang nabanggit sa aya na ito na sila ay 7. Sabi niya, ako naniniwala na 7. Kabilang ako doon sa tinatawag na kalil na binanggit ng Allah. Mangilan sa kanila, kung kunti lamang sa kanila, ang nakakaalam ng tunay na bilang nila. At yun ay walang iba kundi ang 7 at 8 ang aso. Isnalaysay ni din Ibn Jurayj na si Ata al-Qurasani ay nagsalaysay mula sa kanya, ana minal ithnithna ma mimman ithnithna Allah wa yaqulu iddatuhum 7. Ako ay isa sa mga tinutukoy dito, ibig sabihin sa aya na ito at sinasabi niya ang kanilang bilang ay 7. Itinala ni Ibn Jarir na sinabi ni Ibn Abbas ay nagsabi, ma yalamhum illa qalil, ana minal qalil kanu 7. Isa ako sa ilan at sila ay 7. Ang sanad ng mga ulat na ito, isalaysay mula kay Ibn Abbas na nagsasabing sila ay 7, ay ito ay sahih. Ito ay authentic at ito ay alinsunod sa kung ano ang ating naunang sinabi mga kapatid. Then bilang panghuling aya, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Fala tumari fihim, no? Na kung kaya huwag kang makipagtalo sa mga ahlul kitab. Huwag kang makipagtalo sa mga Jews and Christian hinggil sa kanilang bilang maliban na lamang sa matibay na malinaw na katibayan na aming ipinahayag sa iyo na katulad ng pagpapaliwanag mo sa kanila hinggil sa kung ano ang sinabi sa iyo sa kapahayagan. Na ibig sabihin, malumanay at magalang ka dahil walang malaking makukuha sa pag-alam tungkol sa bagay na ito. Okay? Walang makukuha. Ibig sabihin, huwag kayong makipagtalo sa mga yan, lalo pa sa yan, may mga dyan, mga ano dyan, mga comparative study dyan. Mahilig sa comparative study dyan. Kahit ano lang pinagtatalong-talunan doon sa mga nakasaad sa Biblia. Subhanallah mga kapatid, no? No, pero pagdating sa hadith, hindi kayo nag-usap-usap. Pero pagdating sa comparative, ayan. Okay? Patagisan kayo ng kaalaman. Para bagang pag nalaman yung comparative, pag nalaman yung mga comparative study na yan, may iman ba? Di ba? Bakit hindi mo pagtalon yung Quran? Pag-usapan yung Quran, pag-aralan yung Quran, di ba? Magkakaroon pa kayo ng iman. Subhanallah, di ba? Again, wala tastafti minhum, mafihim minhum. Ito yung habilin ng Allah. Una, huwag tayong makipagtalo sa mga ahlul kitab. Hinggil sa mga usapin na kagaya nito. Pangalawa, huwag nating hingin yung fatwa sa kanila. At huwag kang sumangguni sa kanila o huwag mo silang tanungin hinggil sa kung ilan ang kanilang bilang at ang kanilang managing kalagayan dahil walang pag-alilangan na sila ay walang kaalaman hinggil doon. Word na tastafti istifta. Humingi ka ng fatwa. Okay? So may mga Muslim na sa halip na humingi ng fatwa doon kay Rafi Tulfo. Okay? Hindi doon na hindi tumumata doon kay Imam Bukhari at kay Imam Muslim. Hindi tumangguni kay Imam Tabari o ano pa man. Hindi humingi ng fatwa sa sunnah bagos doon kay Rafi Tulfo. Tapos ayun nag-viral kumita si Rafi Tulfo at siya ngayon ay sikat na. Okay? So, ibig sabihin, wala silang anumang kaalaman tungkol dito maliban sa kung ano ang kanilang binubuong panghuhula sa mga bagay na hindi nakikita. Wala silang ebidensya mula sa nag-iisang hindi nagkakamali na pinagmulan. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang Allah ay nagpadala sa iyo Muhammad na may katotohanan kung saan walang pag-alinlangan o kalituhan na dapat bigyan ng prioridad kaysa sa lahat ng mga naunang kasulatan at mga kasabihan. So, ito yung mga dapat nating priority. Ang priority natin, pagdating sa kaalaman sa mga bagay-bagay, Quran at saka Sunnah. Hindi comparative. Halinaw? Okay. So, bago ka mag-aaral ng comparative, kapatid, dapat muna may kaalaman ka sa tinatawag na Quran at saka Sunnah. Nakakahiya sa isang Muslim na scholar siya ng comparative. Pagdating sa Quran at saka Sunnah, hindi siya, wala siyang kaalaman. Di ba? Hindi ko naman sinasabing huwag kayo mag-aaral ng comparative, ha? Baka naman misunderstood nyo ako. Sabi na, bakit ganun si Sir Louis? Okay? Pinagbabawal na yung tinatawag na ng comparative. O wala akong sinabi na pinagbabawal ko yan. You know? I mean, to be clear. Okay? Huwag ka lang magiging sabihin nating fanatic ba doon. Diba? Na halos ng buhay mo, doon mo ilalaan sa comparative study, napapabayaan mo kung ano yung priority. At yung priority, may walang iba kung yung Quran sa Sunnah. Diba? Tanungin ka sa comparative scholar ka, ang galing-galing mo. Pero pag tanungin ka sa tinatawag na Quran, hindi mo alam. Pag tinanong ka sa Biblia, ang galing-galing mo, pero sa Quran hindi. Diba? At saka Sunnah hindi. Diba? So nakakahiya bilang isang Muslim, mga kapatid. You know?
Kaya kung ano yung priority, yun ang dapat na unahin bago yung iba. Okay? So, priority first, kumbaga. So, yun. So, unang-una, hindi tayo pwede makipagtalo sa mga ahlul kitab. You know? Sa mga bagay na kagaya nito, mga kapatid. Walang kwenta at walang saysay. Kasi makipagtalo ka, wala naman silang kaalaman. Mananalo ka ba doon? Ay, may mga nagano sa akin. Dati may naghahamon sa akin ng mga debate. Debate tayo, ganito, ganyan. Sabi ko, panigas ka. Magsasayang ako ng oras sa'yo. Kahit anong sabihin ko, di ka maniniwala. What makes sense? Tama naman. Diba? Na kahit anong putak ng putak mo, basta ayaw naman siya maniniwala, wala kang pagkakaiba sa kanya. Kaya hindi ako believe sa mga taong yung mga nakikipagtalas sa mga dyan. Diba? Not unless may magandang bunga. Alhamdulillah, kahit sa papaano ganun, ibang nag-Muslim dahil doon, alhamdulillah pong ganun. Pero yung iba yung layunin mo, alam mo yun, pampaano lang ng mga viewers, ano mga katulad nito, wala pang naging magandang bunga, nag-worst pa. Bukod sa nag-worst pa doon, binagbantaan pa yung buhay mo. Diba? Hindi ako believe sa mga taong ganun, sa totoo lang. You know? Kasi walang punto ang pagkikipagtaltalan sa kanila na samantang ayaw man nilang maniniwala. Kung isa walang problema, isang beses, okay, sabi mo yung katotohanan, kalas. Ang propaya salam ay ganun. Ayaw maniwala. Lakum dino kung maliya din. Tama. Yan ang ating prinsipyo. Reliyon mo yan, reliyon ko ito. Kaya paulit-ulit, kaya ulit-ulitin pa. Sige, debate tayo, schedule ng ganito. Debate tayo ulit. Okay. Meron po sa Alin ang pangalawa? Ganon din. Similarly, ganon din. I mean, pwede natin i-apply yan sa rules sa ating mga Muslim. Halimbawa, mga Muslim na alam mo yung mang-mang. Huwag kang makipagtalo sa kanya. Alam mo nang wala siyang alam. tama. Si Imam Shafi'i, rahimahullah, hundreds of mga kadiskusyon niya, mga scholar na nanalo siya. Pero talo siya pagdating sa kaharap ng mang-mang. Rami Imam Shafi'i, rahimahullah. Ayaw niya. Talo siya pagdating sa mang kasi hindi ka talaga mananalo sa walang kaalaman. Kasi hindi Kailan? naman maniniwala. Hindi ka tatanggap. Kasi kung ano yung ano niya, i-insist na yun. Yung paninindigan na, yun na yun. Yun na yun. Kahit anong ano mo. Pero pag alam yung ka-debate mo o yung sabihin natin yung ka-discussion mo, ay may kaalaman, nagkakaintindihan kayo. Okay? You know? So, naging mapayapa yun. Kaya mo, pag ipagtalo sa mga kamangmangan, anong dulot? Kaguluhan. Okay? Pangalawa dito, nakalagay sa aya, bawal tayong humingi ng fatwa sa kanila. Similarly mo, bawal tayong humingi ng fatwa sa isang taong mangmang. So, yun ang Diba? Ganito, bro, ganito, pwede ganito ano yung rules ito? Alam mo naman si brother, hindi nakapag-aral. Sikat lang sa... Tapos hindi ka ng fatwa sa kanya. Basta meron pa nga yan, sinasabi niya na bago mo daw kilala kung kasambayin mo ng sarili mo. Ayun ang fatwa yan. Ayun na. Subhanallah. Di ba? Tapos, nakakalungkot pa. May mga taong naniwala sa kanya. Sabi niya, mag-share ka muna. Ay, hindi yan pwede. Subhanallah. So, malinaw kapatid. So, yun yung sa atin. Yun yung guidance na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, napakaganda ng Islam na pag nalaman ito ng tao. Pag napag-aralan ito. The more na yung Islam, subhanallah, the more yung Islam kasi, the more na natutunan mo, the more na iniisip mo na mangmang ka. Totoo yan. The more na lumalawak yung kaalaman mo, lalo mong iniisip na wala. Kaya nga sabi sa manidda annahu an fa huwa jahil. Sino man yung sino nagki-claim na siya may kaalaman, siya mangmang. Kasi ang tunay na maalam, the more na i-acquire knowledge, the more na kung-consider niya sarili niya na wala siyang alam. Wala siyang tinatawag na alam. Okay, kasi pag yun ang mindset mo, mag-strive ka na matuto. Pero yung isip mo na, alam ko yan. Lahat alam ko. Lahat alam mo. Okay, lahat daw alam niya. Pwede siya na. Okay, ba't pa siya naging mufti? Okay, so wala nang tanong mga kapatid. Wala nang tanong. So, I think anong oras ang asala? Okay, so alhamdulillah, so tapusin natin dito at kubasa kasan natin yung surah, inshallah. So, Allah wa sallam kami hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala.